TV. OMG mga kababayan, bakit ganyan po karami ang mga pulis dyan nga po sa St. Luke's emergency, no? Sa St. Luke emergency, sa St. Luke's Medical Center. At saan kaya ito? Sa Quezon City or sa BGC? Basta St. Luke's po, makikita, gaya nga po ng makikita ninyo dyan sa video mga kababayan, St. Luke's po ito, ano ho? At mukhang emergency. Sino kaya, ang tanong mga kababayan, sino kaya ang dinala rito? Bakit napakarami pong mga pulis? Mayroon bang, kung sa Quezon City ito, no? Mayroon bang mga malalaking opisyal na dinala dyan galing Quezon City? Kung mayroon man, sino yan? At kung sino nga ba talaga yan mga kababayan, ito ba yung kumukonekta nung kanina sa una na nating video na napakarami pong mga police convoy at mayroon pa nga pong malaking bus na may PSG, no? At bus nga po ito ng PSG or ng Pangulo, mga kababayan. So, ibig sabihin, no, kung pagtatagpi-tagpiin natin ito, ay lalong nagdudulot ng pagdududa at lalong lumalaki ang tanong ng taong bayan. At ngayon, sa kabila ng napakarami pong tanong ng taong bayan, ito na naman ang inyong auntie. Ang inyong auntie mga kababayan ay magkakaso na. Anak ng tutsing talaga, oo. Kakasuhan mga kababayan ang mga magpapakalat daw po di umano ng fake news. Yun lang po ang alam nila dito mga kababayan, ano ho. Anyway, bahala na kayo dyan kung anong pagkakaintindi niyo dyan. But for now, no, ay nga sa nakita nating post dito, no, sabi ni Orlando De Leon, the Vice President is the constitutional successor of the President. Bakit kaya ganito na ang mga nakikita natin mga kababayan, mga successor na at nakiano na rin tayo, nakijoin na rin tayo. BP Sara, kailangan mo mag-ingat. Bakit naman mag-ingat si BP Sara? Talagang dapat lang mag-ingat si BP Sara all the time, mga kababayan. Dahil nga po, dito sa mga dambuhalang nag-iiyakan na po si Tabi ngayon. Umiyak na eh. Ang Vice President nagipit sa Supreme Court talaga kumakapit. Vice President nagipit sa Supreme Court talaga kumakapit. Mga kababayan, ang Supreme Court ay ito na ang aksyon patungkol dito sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. At ito nga pong sila tambalos-los na ito. Ayan. Nako, makikita niyo itong semi-kalbo. Nako mga kababayan, ito yung may salarin kung bakit yung impeachment ni BP Inday Sara ay magiging basura 2.0. At dito sa video ito, mapapatrubak na naman po tayo mga kababayan. Total, itong palasyo ng Malacanang, mahilig po ito ng throwback eh. Bibigyan din natin sila ng throwback na video. At itong throwback na video na ito mga kababayan, magugulat kayo. Pasasampulan ko kayo muna ng konti bago natin tunguhin ang mga detalye. The thing here is that they filed the impeachment complaint earlier than February 6 of 2026. Ayan mga kababayan, nag-file daw po sila ng tawag nito, impeachment laban kay BP Inday ng earlier before February 6. At ayon pa sa Supreme Court, dapat February 6 saka lang po pwedeng mag-file ng impeachment. Nako. Mga kababayan. Dito rin kay Attorney Bueno, malalaman po natin at siya mismo magkokomentaryo kung ano nga po ba ang kinahetnan. Sapagkat ngayon po, ang Supreme Court mga kababayan ay hindi na po nakapagpigil. Ito na po, current cases na po. Ito na po, umaksyon na po yung Supreme Court. Ito nga po ang kanilang aksyon mga kababayan ng Supreme Court. Makikita na po ito sa website at po, no? The Supreme Court in bank during a session today, April 8. Ngayon po yan 2026 acted. Ayan, no? GR number E-05546, Attorney Israelito P. Turyon et al. Versus House of Representatives Committee on Justice. Mga kababayan, kung inyo pong matatandaan, si Attorney Turyon din po ang isa sa mga nagpetisyon noong araw patungkol nga po dito
sa legality ng impeachment ng ginagawa laban kay VP Inday. At alam naman po natin, kinatigan po si VP Inday Sara noon at yun nga, nabasura po ang impeachment na yon. Alright mga kababayan, yan po lahat ang ating pag-uusapan para paiyakin po natin itong mga tambaluslos. Bago po natin paiyakin at hanapin natin si BBM, mayroon na ba talaga? Kasi ang dami mga kababayan talaga sa totoo lang, no? Ang daming mga nagtatanong, nasaan na? Sino yung nandyan sa sa St. Luke's? Di ba? Puro blackout talaga ang ating ngayon, no? Sinasabi lang nila, ganito okay, malusog, ganito okay, pero nasaan? Di ba? Bakit walang pinapakitang yung actual na video live? Para siya na mismo, wala namang problema, di ba? After all, siya yung pangulo siya, dapat malaman ng taong bayan kung talagang nasa ayos pa ba siya ng kalusugan niya. Siyempre, concerned din po tayo. Concerned ka ba, kabayan? Kung concerned ka, comment mo dyan sa bawag ka mahiya. Alright, yan po ang ating pag-uusapan. Ngunit bago yan, makikisuyo po muna ako sa mga ngayon palang nakabisita sa aking channel. Paki-like at paki-share, paki-subscribe na rin po ang ating YouTube. Alright? Wala pong bayad yan, ha, kabayan? Excuse me, may mga nakikita akong comment parang nagagalit pa sa akin dahil daw sinasabihan ko mag-subscribe. Ayaw ko mag-subscribe. Mababawasan ang bulsa ko, no? Hindi po. Wala pong bayad yan. Sa Facebook, yung pag nagpindot kayo ng subscribe sa Facebook, yun may bayad yun. Huwag kayo mag-subscribe doon. Follow lang kayo at share. Dito naman, pag nag-subscribe kayo sa YouTube, wala pong bayad yan, ha? Okay, nililinaw ko lang kasi yung iba, nagre-reklamo, akala nila may bayad. Wala pong bayad, mag-subscribe lang kayo, walang bayad. Subukan nyo lang po, wala namang lalabas na babayaran. Okay mga kababayan, ito na ang detalye ng ating pag-uusapan. Ito mga kababayan, diretso na kaagad natin itong topic na ito. Pero problema dito, 2026 na. No? Approximately 2 years na lang, election na uli. Palpak. Apurado. Hindi nag-iisip. Palpak, apurado, hindi nag-iisip. Sino yan? 3 kataga na binitawan ni Atty. Bueno, mga kababayan. Upload niya ito, ngayon lang ito, 5 hours ago lang. 5 hours ago lang ito, ha. Ang sinasabi ni Atty. Bueno. Panoorin natin. Yung mga nagsampa na reklamo. Ako sisisihin ko dito yung apo ng dating presidente at yung professor yata, yung isa, yung grupo-grupo sila. Ayan mga kababayan, ako po ay sisisihin ko dito yung apo ng dating presidente at yung professor yata, yung isa, yung grupo-grupo sila. Ipakita ko sa inyo kung sino-sino yung mga kababayan. Ito yun. Ito yung sinasabi ni Atty. Bueno. Ayan po mga kababayan, si Tabi, ito po yung apo ng presidente. Ito naman, kilala nyo na siguro yan, hindi ko na pag-anuhin pa. Tingnan po natin, hindi ko na po ito ipapakita sa inyo para hindi na tayo makaperat kasi ABS din po ito, iinse. Ayan po, February to, naka-upload. February to. Kita nyo ha, February to yan mga kababayan. So meaning to say, kung February to yan, lumalabas na hindi pa yan pasok doon sa February 6 na pinapayagan ng Korte Suprema na muli kayo mag-file. Kung inyong matatandaan uli kabayan, bigla po nilang pinatay itong mga impeachment na isinampa. Itong pisinampa nito, itong apo ni Aquino. Di ba? Pinatay na po nila yan. Kumbaga, binasura na kaagad nila yan sa pag-aakala nila na hindi na ito makakaapekto sa usapin doon sa 1-year rule, no? Na isang impeachment lang sa bawat isang taon sa isang impeachable officers, no? Ngayon, ang problema, tulit dahiro na, kumbaga huli na ang lahat. Bago pa nila mabawi mga kababayan, na ipasok na po ito sa committee, Justice Committee ni Luis Tro. So, nasama na po ito doon. So ngayon, kung nasama na ito, pasok na rin po ito sa isang impeachment. Ano bang problema sa mga ito mga kababayan? Pakinggan natin din si Atty. Bueno. Si Atty. Bueno lang din naman nagsasabi nito ito. Ano rin natin ha? Ito po, February 3. Right after nitong February 2 na to, mga kababayan, ayan o, February 2. February 2, tandaan po ninyong date, February 2. Ito yung upload ni Atty. February 3. Kinabukasan, nung mag-file sila. Ano masasabi mo dyan, Atty. sa final na mga ito? Because the Supreme Court in its decision in 2025, sinabi niya na walang impeachment complaint na pwedeng isumite
mas maaga pa sa February 6, 2026. At yan ay inaffirm ng Korte Suprema in its resolution, in its decision last January 29 of 2026. Ibig sabihin, there was a very explicit dispositive portion which says that the next impeachment complaint must be filed not earlier than February 6 of 2026. Now, I'm just wondering bakit may nag-file ng February 2. Oh, not earlier than February 6. Okay. February 2 pa lang tayo. Yun ang sabi ng 2 pa lang Supreme ngayon Court. 6. Diba? So, bakit kaya dumating sa punto na nag-apura sila ng February 6? Sabi ng ilang grupo ay kasi dinefine ng Korte Suprema kung ano ang session day. Kasi sa lumang legislative practice, ang session day is kung nag-umpisa ka ng Monday, natapos ka ng Wednesday, that is only considered as one session day. But according to the Supreme Court, you should stop that kind of practice. Kasi it must be, the one session day must be equivalent to one calendar day. Meaning, kung nag-start ka ng Monday, natapos ka kanina, kung continue mo sa kinabukasan, no, stop ka na doon. You need to stop the clock. One session day is equivalent to one calendar day. Oh, teka, masyadong partner, no? Ayan, mga kayubi, makinig kayo, medyo Ayan, talagang diba? One calendar day yun. Oo. So, hindi pwede yung Monday ka nagsimula, tinapos mo ng Wednesday, pagkatapos you will consider that as a one session day. Nakatatlong araw ka na Bakit one session day lang yon? Oh, okay. Diba? So, sabi ng Korte Attorney. Suprema, one session day is equivalent to one calendar day, no? Pero walang sinabi ang Korte Suprema that the 1-year ban is lifted on January 15. Expressly, it was provided in the decision, February 6 is the lifting of the 1-year ban. Okay. Oh, that is the problem now. That situation where these three groups of complainants, Makabayan, Tindig Pilipinas, the civil society group, Okay, tatlo. all of them filed an impeachment complaint against the Vice President. Sara. Paano kung yung legal team ni Vice President Sara Duterte prepared a petition to dismiss the case for filing the impeachment complaint earlier Done. than February 6 as provided for under the Supreme Court decision of 2025 as affirmed by the Supreme Court itself on January 29, 2026. Oh. So what is the possibility of dismissal? There is a great possibility of dismissing all of these three complaints. Wow. Sabi pa naman nakahanda ang legal team. Oh, handa sila talaga Ni yung Vice legal President. Oo, palagi ko anong mga... Diba? Yan ang problema sa Oo, nagmamadali. If you ipafile. will recall, partner, 2 weeks ago, we were discussing this preparation of the impeachment complaint. We were exchanging opinions na sabi natin, dapat kung may magsasampa, kung magkakaibang grupo yan, closely they need to cooperate with one another. Carefully examine the law. Yes. Carefully study the previous decision of the Supreme Court para walang pagkakamali na magaganap in the event that there will be another impeachment complaint that will be filed against the Vice President. But look what happened now. Tatlong magkakaibang grupo nag-uunahan mag-file ng impeachment ngayon against the Vice President. Yun lang, partner. May technicality na naman dito. So, ibig mong sabihin, kapag kumilos na itong legal team ni Vice President Sara Duterte, posible sa sinasabi mo kanina? If I were part of the legal team, I would suggest to the Vice President file a dismissal of these three complaints. Oh. Ayan na mga kababayan. Ito na nga, kaya nag-iyakan na po itong mga ito. Kasi po, tingnan nyo, to. Umiiyak na mga kababayan, sabi nito. Ang Vice President nagipit sa Supreme Court talaga kumakapit. Confirm, wala talaga siyang balak harapin itong kaso na kinahaharap niya ngayon dito sa impeachment
sa House of Representatives. Alam natin na talagang desperado na sila, natatakot na lumabas ang ebidensya, natatakot na lumabas ang katotohanan. Kasi alam ni VP Sara, paglabas ng ebidensya, wala na siyang takas. Wala na siyang takas. Wala na siyang takas. Pag ang Vice President nag-ipit sa Supreme Court kumakapit. Alam niyo, sa totoo lang, isang diretsahang salita mga kababayan, ang katangahan, ang kabubuhan, ang kalukuhan, ang kaikikan ninyo, ang nagdala sa inyo, sa inyong kahambugan para ma-dismiss. Ha? Wala naman, kahit nga tayong mga tayong mga Duterte supporters, wala tayong problema dyan. Sige, magsampa kayo na magsampa ng impeachment. Di ba? Pero dapat ilagay ninyo, idaan ninyo sa tamang proseso. Kasi kung kahit man sa inyo mangyari yon, magpupunta rin kayo ng Supreme Court. Ibig mo ba sabihin, yung ginagawa ninyo, ano na yan, yun na yung pinaka-kabanal-banalan at hindi na po pwedeng mayroon pang tumingin at sumaway dyan? Ibig mo ba sabihin ganon? Ay nako. Sir, how will this affect the April 14 hearing? Well, sana wala itong epekto doon sa proseso natin dito sa House of Representatives. Dahil ito isang constitutional mandate na dapat natin gawin at dapat natin ginagawa. Habang ginagawa natin iba pang mahalagang trabaho na tugunan ang problema ng ating mga kababayan. Kung have you read the petition po filed by the VP Sara Camp, and how confident are you that the SC will jump this petition? Well, sa totoo lang, yung ni-raise si Sara Duterte doon sa kanyang petition sa Supreme Court ay covered na nung mga ginagawa natin dito sa House of Representatives in terms of parang nagpapabagal sa proseso. Pero naniniwala tayo sa rule of law and due process. Kung may regret ba kayo na nag-endorso kayo ng complaint before February? Kasi same sa mga argumento ng Well, wala tayong regret kasi sa dulo malinaw yung pananagutan natin. Well, ng complaint before. sa rule of law and due process. Kung may regret ba kayo na nag-endorso kayo ng complaint before February? Kasi same sa mga argumento ng Well, wala tayo. Ayan mga kababayan, tinatanong po siya dito ng reporter kung may regret ba siya na nag-file sila before February 6. Ito nga po mga kababayan ang kanilang nagawang malaking pagkakamali. Nag-endorse po ito ng before February 6 at katulad nga po nitong nakikita natin, ayan po, February 2, nag-endorse po siya. Samantalang sinasabi ng Supreme Court, February 6, maliwanag po yan. At yun din po ay sinasabi nga ni Attorney Bueno na hanggang doon lang, bakit kasi kayo nagbida-bida? Sorry po bakit kayo nag-uunahan mga kababayan? At dahil dyan, ito na nga, nang tumakbo nga dito sa Supreme Court, itong si Attorney Torion, ito po ang nangyari. Ayun po, no? Sabi dito, just in, the Supreme Court is in bank has ordered the House Justice Committee and other respondents to file their comment on this consolidated petition for certiorari and prohibition with an urgent prayer for the issuance of temporary restraining order filed by Vice President Sara Duterte questioning the constitutionality of the impeachment hearing. The respondents are directed to submit their comment within a non-extendable period of 10 days from receipt of notice. So, binibigyan po ngayon, ito pong mga House of Tulunggis, House of Crocodiles, na magsumiti sila ng kanilang comment. Kailangan po nilang kumintuhan, ito pong i-final sapagkat umaksyon na po rito ang Supreme Court. Supreme Court takes action. Umaksyon po ang Supreme Court dito nga po sa pinipetisyon ni Vice President Inday Sara Duterte na petition for certiorari at prohibition, no? Dito sa ginagawa nilang impeachment laban sa kanya. Dahil ito daw po ay lumalabag sa konstitusyon, unconstitutional. Ngayon, mga kababayan, nandun na po ito ngayon sa naka-public na po ito. Ito na po siya, current cases. Newly uploaded pleadings in current cases involving public interest. Ibig pala sabihin nito mga kababayan, ginugel ko po, pag sinabi palang uploaded na, kumbaga, naiano na pala ito, na ipasa na ito sa Supreme Court, open to the public na pala pag ganyan mga kababayan. Pwede na palang makita, no? So, napakaganda kasi nga,
tayo na mga hindi pa natin nakikita ang mga ebidensya, andyan na pala yan mga kababayan, no? Sinasabi pa nga rito ng kung ano ang ibig sabihin niyan, yun po ay nandyan na pala. Pupwede na, available na, makita ng taong bayan. So, mga kababayan, ano ang punto nito? Ang punto nito talaga ay itong ginagawa ng Korte Suprema ay pinapangalagaan lang po niya kung ano po ang nakasaad sa ating konstitusyon. Whereas ngayon, ang nangyayari dito po sa mga kakampi ay lalo na ito sila Tabi, malalabag talaga sa batas no? Porque lang ang Supreme Court talagang dinadaan lang sa konstitusyon, dinadaan lang sa legal na process ng batas. Palibasa kasi sanay sila sa hindi sumusunod sa due process. Linalabag po nila madalas kasi nga umaasa lang sila na kampi-kampi, dinadaan lang nila sa politics, mga kababayan. Hindi po pwede yun. No, hindi po pwede yun. Tingnan nyo nga ito, isa pang video na ito. Laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Dito nagmumula ang kontrobersiya. Okay. Ano ba yung February 6 deadline na sinasabi? Kung maalala nyo, matapos mapawalang bisa ang impeachment noong 2025, marami pong mga legal experts ang nagsabing ang proteksyon ng Vice President ay matatapos lamang sa February 6, 2026 dahil nga doon sa one-year bar rule. Hindi ka pwedeng magsampa muli ng reklamo laban sa isang impeachable official kapag kasasampa pa lamang nung una, and then within 1 year, no, from the time it was filed, no, ay walang ibang reklamong pwedeng isumite sa House of Representatives. So yun yung protection niya, within 1 year walang pwedeng magsampa kasi kadidismiss lang siya o napawalang bisa yung naunang reklamo. Ngayon, tingnan natin yung controversy na maagang pagsusumite ng reklamo. Dahil inihain ang unang dalawang reklamo noong February 2. Matatandaan nyo, noong February 2 may unang dalawang naghain ng reklamo. May mga aligasyon na ito ay premature at dapat ibasura agad dahil nilabag nito ang 1-year ban. Kung maalala nyo, nung isang araw ay meron din akong vlog tungkol dyan na talaga namang para sa akin din, in my own legal opinion, premature yung filing of the first two complaints. No? Ayan mga kababayan, mismo po ito si Attorney Bueno nagsasabi para sa kanya, premature yung naunang dalawang filing. Yung isa na nga doon kay Kiko D, itong apo ni Aquino, di ba? Na ito nga po mga kababayan, abogado rin po at saka hindi naman po ito Duterte supporters. At siya nga po mismo, nagsasabi siya na talagang wala, premature mga kababayan So, i-interrupt ko lang ng konti yan Sige, tuloy na natin kasi konti na lang naman, patapusin natin tapos ano ko sa inyo, ano bang ibig sabihin nitong mga pleadings, certiorari, dito mga kababayan, ano ko sa inyo, papakita ko sa inyo mga kahulugan nito. Medyo kumontra doon sa decision ng Supreme Court noong July 2025. Ngayon, ang mga complainants ay kumakapit sa January 28 clarificatory resolution ng Korte Suprema na nagsasabing ang pagbibilang ay base sa session days. Kaya sa tingin nila ay safe na silang mag-file noong February 2. Ayan, kaya lang lamang maraming nagtatanong din na mukhang may technicality na naman na haharapin itong unang dalawang nagsampa ng reklamo laban kay Vice Presidente. So ano mangyayari ngayon? Tatlo na yung impeachment complaint dyan sa Kongreso. At ano mangyayari doon sa unang dalawa at doon sa pangatlo? Ngayon tingnan natin yung action ng Speaker of the House at yung referral process. Sa kabila ng ingay tungkol sa petsa, malaki po ang posibilidad na i-refer pa rin ni Speaker Bogie D ang lahat ng reklamo sa Committee on Justice. Sigurado yan, i-refer yan. Bakit po? Kasi ministerial duty lang naman si Speaker pagdating sa pagsasampa ng reklamo at
So, yan mga po, nangyari na po yan mga kababayan. Diyan muna natin pansamantala puputulin. Nangyari na po yan kasi nga, di ba? Nandun na nga yun sa Committee on Justice, ni-refer na nga yan ng ni Bujide. Hindi ka mukha ito nung nakaraan, nung 25 Congress, sa Martin pa yung dire-diretso na nila. Kumuha na ng pirma, di ba? At nakakuha nga sila. At yun na nga, diniretso nila sa Congress. Bagamat ganun, na-technical pa rin po yun. So ngayon, ito mga kababayan, inaasahan na rin po natin ma-technical. Now, ano po ba itong mga i-final nila BP Sara? Ito pala yun mga kababayan, no? Itong petition nila BP Sara, sabi dito, no? Consolidated these cases without necessarily giving due source on the petition desires respondent to comment within non-extendable 10 days from receipt of notice. The petition question the constitutionality of the proceedings before the House Committee on Justice relation to the impeachment complaints filed against Vice President Sara Z. Duterte. Ngayon mga kababayan, yung kampo mismo ni Bibi Sara ay nag-file din po. At yun nga po ay na-upload na po ito. Tinanong po natin, alamin natin, ano po bang ibig sabihin pagka na-upload na po ang ang isang kaso sa Supreme Court? Ito pala yun. Kapag sinabing na-upload na ang pleadings o dokumento, ibig sabihin, inilagay na sa website ng korte online para mabasa o makita ng publiko. Ito mga kababayan para lang po sa mga katulad ko na hindi pa rin po alam kung ano na po ang ibig sabihin ng mga bagay-bagay na ganito. No? Hindi naman po tayo abogado. Well, sa mga abogado at sa mga nakakaintindi na rito, salamat kung nandito pa rin kayo. Tuloy. Sa madaling salita, tapos na i-file o isumite sa korte. Ngayon, available na sila online. Pwede nang tingnan ng kahit sino, lalo na kung public interest ang kaso. So ngayon, mga kababayan, ito pong sinasabi na na-upload na po sa Supreme Court Inbank, ito nga pong kaso ng impeachment laban kay DP Inday, available na po, pwede nang tingnan ng publiko via online. Ano? Halimbawa nito, kung may kaso sa Supreme Court, kapag in-upload na ang petition, ibig sabihin, makikita mo na yung dokumento sa website na website, hindi na siya private. Private lang sa loob ng korte. So, ibig sabihin, makikita mo na siya online na hindi lang siya naka-private sa loob lang ng korte. So, naka-public na po ito mga kabayan. Pwede na po. Ito pa, dagdag pa natin. Ano ang pleadings? Ito na po, no? Pleadings. Ang pleadings ay mga opisyal na dokumento na isinusumite sa korte. Dito nakalagay ano ang reklamo o isyo. Ano ang depensa ng kabilang panig. Ito na pala mga kababayan ang makikita natin doon sa kaso na impeachment, ni Vice President Inday Sara dyan sa impeachment, no? Ano ang depensa ng kabilang panig? Makikita na pala magkabilang panig. Ano ang hinihingi nilang desisyon? Halimbawa, petisyon, kahilingan, answer, sagot, motion, pakiusap sa korte. So ngayon mga kababayan, pinipetisyon na nila for certiorari, tapos TRO, at prohibition. Ito na po yun, no? Petisyon halimbawa, kahilingan, sagot, answer, motion, pakiusap sa korte. Ano ang certiorari? Ito na certiorari mga kababayan. Ito ay isang petisyon sa mga mas mataas na korte, halimbawa sa Supreme Court. Ito palang certiorari. Ginagamit ito kapag sinasabi mo na may maling ginawa ang isang hukuman o opisyal at lumalagpas sila sa kanilang kapangyarihang abuse of discretion. Yun na nga po ngayon ang nangyayari. Kaya tama po ang final nila na certiorari. Kasi nga po, nakitaan po itong Congress na abuse of discretion, no? Or lumalagpas sila sa kanilang kapangyarihan. Yung sample nito, korte, pakitama po ang maling desisyon o aksyon ng mas mababang hukuman. Katulad po niyan, ang sample po mga kababayan, di ba nakikita natin ngayon, mayroon po silang ginaganap na mini trial. Which is hindi po yan po pwede. No? At labag po yan sa batas, labag po yan sa due process. Hindi po dapat magkakaroon ng mini trial dyan sa Congress. Dahil ang trial doon lang dapat sa Senado. So yan ngayon ang isang sample. Pero ginagawa nila, di ba? So yan. Ano ang prohibition? Ito naman ay petisyon para pigilan ang isang korte o opisyal. Wow! Halimbawa, nag-aasang korte itong Congress at ang kanyang mga opisyales
Yan pala ang prohibition para mapigilan. Ginagamit kapag may ginagawa silang aksyon na hindi dapat o lampas sa kapangyarihan nila. Tama, di ba? Wala na sa kanilang kapangyarihan yun, yung magsumpi-sumpi na, pati ba naman si Mary Grace Pietro, si susumpi na ng mga anima. Sample. Sorry. Korte, pakihinto po sila sa ginagawa nila dahil hindi ito tama o legal. Yun po pala yun mga kababayan. Yung summary, ito na. Pleadings, mga dokumento sa kaso. Certiorari para itama ang maling aksyon, desisyon. Prohibition para pigilan ang maling ginagawa. Yun mga kababayan. I hope na naintindihan ninyo yung aking munting research patungkol po dito sa pleadings, prohibition at certiorari mga kababayan. Habang pinapanood po ninyo ang St. Luke's Emergency. Nandami talaga mga pulis mga kababayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80,000 na mga pulis na mga nandiyan. Bilangin natin ulit. Sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 billion. 100 billion mga kababayan yearly ang kickback daw ni BBM ayon doon sa pasabog ni Saldico at ni pangalan nito ni Mike Defensor, taon-taon mga kababayan. 100 billion daw po yan taon-taon. So, yung bilang ng mga pulis dyan, 1, 2, 3, 4, 5, 100 billion. Bueno, mga kababayan, ito ang mas maganda. Ipaliwanag mo, Attorney Bueno. Ayan o, si Piatos, pinapasubpi na ng mga gogo, mga bugok. Subpi na po ba naman si Piatos? Confidential nga yan Alam niyo po mga kababayan, ito pala, ayon din sa paliwanagan ito palang pag confidential, hindi po pwede rin po sila mag-insist, no? Pwede rin nilang tumanggi. Kasi nga po, confidential, maano po yan ang national security. So wala rin po silang magagawa. So ito na nga, yung abusado na nga ang itong Congress. Kaya nga po, karapat-dapat na silang sampahan ng prohibition, ng certiorari at ng pleadings para nga po itong mga ito ay magsipagtigil na sa kanilang kabalbalan. At ito, Bueno mga kababayan, balikan natin si Attorney Bueno. Kanina kasi ang inyong mga napanood ay mga mga throwback video yon. Na siya rin po may sabi na nung una pa lang, alam niya na wala na pong kahihinatnan kasi ayan po mga kababayan dapat ang kanilang gagawin February 6, ito po, walang sinabi na that 1-year bar rule will be lifted on January 15, 2026. The Supreme Court explicitly said February 6, 2026. No more, no less. Tandaan po natin mga kababayan, yung batas, wala po yung dagdag, walang bawas, walang kulang. Exactly lang po yan. Kasi po, isang kapiraso lang po dyan na salita, parang ganito isang mali lang sa pangalan mo, di ba? Pag kumukuha ka ng passport, birth certificate, kung ano man. Isang mali lang dyan, may invalid ang mga papilis. Tama, hindi? Tama. Kahit magpunta ka ng abroad, sandali, yung aking spelling, aking apelyido, mali. Kailangan ko ito paayos. Kasi nga po, pagka mali yung isa doon, mali na po lahat yan. Ganyan po ang ating korte, ganyan po ang ating batas. Ito hindi lang po isa Isa nga lang numero, pero ang layo. 2, 3, 4, 5, 6, 4 na araw pa. Hindi na kayo nakapaghintay. 4 na lang, wala nang isang linggo. Paano kasi? Gusto nyong bida kayo. Gusto nyong kayo yung mag-una-una, magbida-bida. Tapos ngayon, nang ititeknikal kayo ngayon at sisitahin kayo ng Supreme Court, magagalit sa Supreme Court. 'Di ba? Magagalit kasi parang ang dating sa kanila pinapaboran si VP Sara ng Supreme Court. Napaka injustice naman yan para sa Supreme Court. Panoorin natin si Attorney Bueno sa kanyang upload kaninang 5 hours ago. At marami po dito nag-iyakan Ayan no to TRO please. Kita mo itong sabi ko sa inyo mga kababayan, ito po si Attorney Bueno, hindi po siya DDS Hindi po siya DDS. Pero kahit hindi siya DDS, diretso sa kung ano ang sinasaad ng batas, ito yung gusto ko sa kanya. Sana ganito lahat ng mga abogado. Hindi ka mukha ng ibang mga abogado, di ba? Yung iba kasi abogado, hindi abogado.
Sabi naman ito, kung mangingibaga po pa ang Supreme Leonin Court, tinan mo, Supreme Leonin Court na raw. Samantalang si Marvic Leonin, appointed ni ni Pinoy. Di ba? Ipa-impeach lahat ang justices. Kita mo itong isang tanga na to. Jimmy Mariano ang kanyang pangalan, mga kababayan. Dito yan nag-comment sa upload ni Atty. Bueno kanina lang. Lahat halos na mga nandito, puro mga against na baka against sa Supreme Court, no? Cautious man ang Congress sa mga technicalities, sinusunod nila lahat ang gusto ng Supreme Court. Sabi dito, no to TRO. Kita nyo, no to TRO, kung sakali sunod na ma-impeach ang mga justices. Kita nyo mga kababayan, no? Yung tinitira nilang Supreme Court, ano kaya itong hinart ni Atty. Hello po, magandang araw, Atty. Allergic rhinitis po yan sir. Sana po harapin na niya ang mga kaso niya once and for all. Kung talagang wala siyang kasalanan, prove na lang niya. Chance niya po yan to clear herself of all the allegations. Good di po. Itong Hilda Rivera, hinart ni siguro hinart ito dahil dito sa kanyang allergic na attorney, no? Allergic rhinitis, sabi dito. Anyway, wala naman po tayong dyan. Pero syempre, hindi nyo naman po pwedeng shortcutin ang batas. Gusto nyo lang kasi, kayo lang yung masunod. Hindi po pwede yung ganun. Wala pong hustisya pag kayo lang masunod. Kayo lang masunod, hindi po pwede yan. Attorney, ano ba talaga ang totoong nangyari dito? Kasi tingnan mo sa attorney, di ba noon, parang hindi rin natin nagustuhan ang kanyang mga komentaryo ng nakaraan. Kasi para bang tungkol na sa impeachment ni VP Inday din Sara. Pero ngayon, eto na, ang kanyang na naman, mga kababayan. Pero kahit hindi natin nagugustuhan yung kanyang opinion bilang abogado, sumasaludo pa rin tayo kay Atty. Bueno, mga kababayan. Kasi nga po, nagre-react lang naman siya, base din sa kanyang mga opinion, pero legal pa rin po ang kanyang mga opinion. Maganda pa rin po ang kanyang mga opinion. Mayroon po siyang pinagkukuhanan na basihan. Okay, tuloy natin. Na balita, no? Balitang legal sa ating bansa. Ito po ay may kaugnayan doon sa petisyon na isinumite ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema nitong nakarang araw upang pigilan na naman ang House of Representatives sa pag-usad ng kanyang impeachment case ngayong 2026. So may nagtatanong bakit daw ako naka-Ray-Ban. Medyo nagluluha po yung mata ko at dahil ayaw tumigil tong sipon ko. Kapag ako'y may sipon, talagang tuloy-tuloy ang pagdaloy ng luha sa aking mga mata. Okay, ituloy po natin ang ating pinag-uusapan tungkol sa impeachment at petition for certiorari na isinumite ng ating Vice Presidente. So, sa episode na to, ituring po nating isang legal lecture itong ating episode para mas maintindihan natin ang pasikot-sikot ng batas sa pagdating dito sa impeachment sa ilalim po ng mga probisyon ng ating saligang batas. So, ano ba yung naging batayan ng laban na ito ng ating Vice Presidente? Unang-una, ang naging batayan niya dito, yun na namang 1-year ban rule. No? At ayon po sa ating Constitution, na-discuss na natin to before, Article 11, Section 3, may tinatawag po na 1-year bar rule. Ano ang sinasabi ng batas? Uulitin na naman natin. Hindi pa pwedeng simulan ng impeachment laban sa isang opisyal ng higit sa isang beses sa loob ng isang taon. So dito pa lang mga kababayan, ilan ba ang kanilang inumpisahan? Di ba 4? Tapos yung 2, chinugi nila dahil nahalata nila mga kababayan. Ito to, yung galing po dito kay kay Chonggo. So ngayon mga kababayan, dyan pa lang 4. Tapos naging 2. 2 pa rin eh. Kailangan lang isa eh. Ayun ang sabi ng attorney, hindi pwedeng umpisahan kung hindi isa lang. Isa lang. Bakit ang ginawa yung 4 tas 2? Ano ba talaga? ibig sabihin, isang complaint, isang taon. Sobra sa isa, sa loob ng isang taon, bawal. Okay. So ano ang punto? So dito pa lang mga kababayan, sa sinasabi ng attorney, alam na natin talagang wala na eh. Tapos na itong impeachment kay VP Inday Sara eh.
Batas po ha, batas ang pag-uusapan natin, sabi ni attorney, legality. Ito na talaga yon mga kababayan. Mahirap na lang tanggapin ng iba, pero ayan na po yun eh. Abogado po yan si attorney, hindi po yan makadidiis. Pero gustong-gusto ko kasi nga, sinasabi na talaga kung ano ang masasaad ng batas, yun naman talagang dapat eh. Yun yung inaasahan ko pag ako po nanonood, nakikinig. Inaalam ko kung ano yung tao, ano siya, anong kanyang occupation. Halimbawa, yan, attorney. O di dapat, antimano agad ang isip ko, maalam sa batas. Pag doktor naman, antimano, mas maalam ito sa panggagamot o tungkol sa kalusugan. Tama, hindi. Hindi ko siya aasahan na maalam siya tungkol sa mga batas. Ganon man din yung abogado, hindi ko rin siya aasahan na maalam siya tungkol sa kalusugan. Anyway, pwede namang abogado, pwede rin doktor, pero just the same, no? Kailangan mayroon talagang specification kung ano ka, doon ka talaga nakaralangan. Ito si attorney, bagamat hindi po siya DDS, focus siya dito kung anong sinasabi ng batas at napakaganda ng kanyang mga paliwanag. Tuloy natin. Punto ng Vice Presidente. Teka lang nga sandali. Marami pa rin po ako nababasa, mga nagagalit na ubuwisit sa akin dahil daw bakit ko pinuputol-putol at hindi dinero-diretsyo. Ito po ang paliwanag sa inyo, once and for all. Hindi po ito para sa mga datihan na kasi alam na po nila ito. Pero sa mga bago lang, kaya ko po pinuputol kasi ika-copyright po tayo. At utos po ng YouTube, batas po sa YouTube na pag nag-reaction ng video katulad nito, lagyan po ng mga harang, i-edit mo, di ba? Lagyan, katulad nitong nilalagyan ko ng parang TV screen. Okay? Plus, time to time magre-react ako. Kasi pag dire-diretso yan, pwede po tayong i-copyright. Okay? So, wala naman po akong inaasahang sahod kahit sa kaninong politiko. Dito lang naman po ako umaasa sa views. Eh kung i-copyright pa tayo, tapos i-take down pa ang ating video, wala na. Sayang lang ang pinaghirapan. Sana naintindihan nyo po ako, ha? Okay, tuloy natin. Alam nyo po, nung 2025, nagkaroon na ng tangkang i-impeach si Vice Presidente, no? At yun nga, na nabasura ang reklamo sa Korte Suprema, yung reklamo laban sa Vice Presidente. Dahil naniniwala ang kanyang kampo na ang mga bagong reklamo tulad ng dito sa ngayon, no? Tulad nitong kasong reklamo yung kay Saballa at Cabrera complaints. Naniniwala ang legal team niya na labag sa batas dahil pumasok pa rin sila sa 1-year window mula nang matapos ang unang proseso. Kung maalala ninyo, many weeks ago diniscuss natin to at sinabi natin yung potential or the possibility on the part of the Vice President to file a petition for certiorari with application for TRO. At ito na nga po, nangyayari na. So, okay. So, pero tingnan natin yung punto ng Kongreso. Sinasabi naman ni Representative Terry Ridon na misleading ang Vice President para sa kanila, nagsimula na ang bagong bilang. Dahil ang naunang kaso ay formal nang nadeklarang tapos o dismiss na ng Korte Suprema noon pang nakaraang taon. Ito ang isang problema, yung pagbanggit-banggit nila ng mga word na mini trial. Actually, sa kanila nagsimula yun eh. Paktay ka diha, yung mini trial. Alam nyo mga kaubayan, sa kanila pa rin, sa kanila lahat nagsimula, sa kanila lahat ng bumagsak. Ayun ko, hindi ko talaga halos may paliwanag ano. Alam naman po nila na February 6, abogado yan si Ridon. Sa bagay, di abogado si Tabi, di ba? Siya nag-endorse eh. Yan ang problema. Kasi yung mga endorser, si Pastor Dila hindi rin abogado. Maba Dila. Namo, bante. Hindi yun mura, bante. Ikaw may sabi nun, yung namo ka, abante, walang mura doon. Sila yung mga endorser nito. Di ba? Isa lang. Isa lang. Apat ang ginawa nyo. Tapos ngayon, gagawa-gawa kayo ng mini trial. Ano ba, attorney, mini trial? Bakit ba isa yan sa magiging dahilan para ma-wash out itong pangarap nila? Tinawag nila yung proseso bilang isang mini trial. Ay ngayon, bumabalik sa kanila ngayon. Isa ito sa argumento ngayon ng kampo, no, ng Vice President. Na kung saan sinasabi nila na ay ang House Committee on Justice ay nagko-conduct na ng isang mini trial. So,
nag-boomerang ngayon sa Kongreso ang salitang mini trial. At ito nga, ginamit na din yan ng mga vloggers sa YouTube na sinasabing mini trial, ayan. Buniweltahan kayo ng legal team nila. Tuwan-tuwa kasi mga balagir ni BBM, mga kababayan. Patungkol dito sa mini trial na term. Ayan, sabi sa pagkasinan, kara-kara. Danghag sa Bisaya, mga kababayan. Danghag kasi kayo. Itong mga vlogger kasi, akala nila, tuwan-tuwa na sila. Uy, mini trial na. Uy, makikita ng ebidensya. Ogo! Hindi ganyan yung proper, ayan tuloy. Nang ginamit na, gagamitin na ni Inday, ayan na, iyak na kayo sandali. Parang yung ano, yung, di ba naalala nyo, yung dalawang naunang impeachment ni Kikude? Inano nila, mga kababayan, tinanggal nila, inurong nila. Kasi na-realize nila, sandali, isa lang dapat. Isa lang dapat, kaya tanggalin natin to. Di ba? Yun ang nauna eh. Sandali, nauna, bawal pala, dapat pala, ano lang, February 6, tanggalin natin. Pero wala na, nailagay na sa table of ano, content, nasa kongreso na, natalakay na, tinanggap na, kaya pasok na yon sa isa. Iapat yan, dalawa na ang inyong tinanggal. Akala nyo, kakalusot kayo ha? Tapos mayroon pa kayo ngayon, humabol pa kayo sa mini trial na yan. Tapos ito naman mga ubok ng kanilang mga balager, mini trial, tuwan-tuwa sila mga gago, tuwan-tuwa. Dahil sa ilalim po ng batas, ang trabaho lang ng Kamara ay alamin kung may probable cause. Correct. Ibig sabihin, may sapat bang basihan? Ang tunay na paglilitis o trial ay dapat sa Senado lamang nangyayari o dapat mangyari. Pero dito sa Kongreso, iba ang nagiging interpretasyon, siyempre, ng kampo ng Vice Presidente. Para sa kanila, kung ang Kamara ay nagpipresenta na ng mga testigo at ebidensya na parang naghuhukom na, maaari itong ituring na grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction, which is now the basis of her petition for certiorari Yan na. with application for the issuance of temporary restraining order or TRO. Yun na. So anong magiging resulta dito o kahihinatnan nito? Ano na? Kung maglalabas ng TRO ang Korte Suprema, ano ang magiging Ano? resulta? Ano? Di Iyakan ano na. yan? Stop, look, and listen tayo dyan. Iyakan na. Iyakan na. Kaya naman si Tabingi. Ayan na si Tabingi, mga kababayan. Ano sabi ni Tabingi? Tabingi, pasok. Pasok ka na ba? Hindi na si Tabingi, nawala. Nawala. Bakit nawala si Tabingi? Ayan, tata, mga kababayan. Sabi ni Tabingi, Ang Vice President nagipit sa Supreme Court talaga kumakapit. Confirm Ang Vice President pag nag-defeat, sa Supreme Court talaga kumakapit. Confirm. Hi! Huwag mo ako ma-confirm dyan. Kumpirmahin mo muna yung bunganga mo. hindi ko po ina-ad hominem yan, ha? Ginagaya ko lang naman. Bakit masama bang gayahin? Itigil agad lahat ng hearing sa Kamara. Tigil kayo. Siyempre, Korte Suprema nag-uutos. Di ba? At na magiging malinaw dyan na ang kapangyarihan ng mga bababatas sa pagsisiyasat ay meron niyang limitasyon, no? At hanggang dyan lang yan sa paghahanap ng probable cause. Walang presentation of evidence, sabi ng kampo ni BP Sara, walang presentation of the witnesses. Oo. No, probable cause lang. So, ang trial doon sa Senado. Nako, ayan Kaya na. sabi nyo, may mini trial, ayan. Dadali tuloy tayo. So, ngayon, kung suwayin ng Ayan, nadali tuloy tayo, sabi ni Attorney. Sabi niyo, mini trial ha. Ngayon, tingnan niyo mga kaupay, naalala niyo noon, yung pinatunog nila yung mini trial tapos bigla silang natauhan. Ay, sandali, mukhang mali pala yung mini trial. Hindi na nila binabanggit yun, di ba? Naalala niyo yun? Kongreso ang TRO sa dahilan na sila ay co-equal branch. Magkakaroon po tayo ng krisis sa pagitan ng hudikatura at legislatura. Pero sana naman wag. Ang dami na nating problema. Isa na yung energy crisis. At
At tawag naman sana magkaroon ng constitutional crisis pagdating dito sa impeachment process no laban sa vice presidente. So ang tanong ngayon dito, magtatagumpay kaya ang vice presidente sa pangalawang attempt niya no for the issuance of TRO at dito sa certiorari na to. If you will recall, noong July 2025 napanalunan ni Vice President Sara ang unang laban sa Korte Suprema kung saan idineklarang unconstitutional ang articles of impeachment laban sa kanya. Diba? Malinaw yan, kaya hindi natuloy, kaya naghintay hanggang February. Okay? Sa pangalawang pagkakataong ito, malaki ang tsansa na magtagumpay siyang muli sa aspetong legal. Kasi meron na naman tayong nakikitang procedural defect. Pero mukhang mahihirapan siya pagdating sa aspetong politikal. Iyon mga kababayan, dadalhin nila ngayon sa politiko na lang, political na lang, pero sa legal process at due process, wala na po talaga sila. Tingnan nyo ha, panoorin natin ng maigi ito si Atty. Bueno ha. Tingnan nyo ha. Na magtagumpay siyang muli sa aspetong legal. O, kita nyo? Malaki ang tsansa ni BP Inday Sara na magtagumpay siyang muli sa aspetong legal. So, pagka labas ng legal, ano yon? Di ba mga kababayan? Common sense lang naman ito eh. Hindi ko pwede sa attorney ha. Hindi ko po binibig dito. Pero para sa akin lang, kung nagtagumpay si BP Inday Sara sa aspetong legal, at ang mga kalaban magtagumpay sa anong aspeto? Illegal. Hindi naman siguro. Aspeto ng politika. Yun lang. Ulitin natin. Ito. 25 napanalunan ni Vice President Sara ang unang laban sa Korte Suprema kung saan idineklarang unconstitutional ang articles of impeachment laban sa kanya. Diba? Malinaw yan, kaya hindi natuloy, kaya naghintay hanggang February. Okay? February 6. Sa pangalawang pagkakataong ito, malaki ang tsansa na magtagumpay siyang muli Iyon ha. sa aspetong legal. Iyon o. Kasi meron na naman tayong nakikitang procedural defect. Iyon. Tapos. Pero mukhang mahihirapan siya pagdating sa aspetong politikal. Doon na nga. Ngayon, Okay, tabi kita. another question is this. Bakit siya pwedeng manalo sa Korte Suprema? Bakit? Yan ang malaking katanungan. Dahil ang Korte Suprema ay napaka-istrikto pagdating sa due process of law. Madalas niyo marinig sa akin yan sa mga previous lecture. At itong one-year bar rule. Kung mapapatunayan po ng kanyang mga abogado na may mga shortcut Nako. na ginawa ang Kamara, gaya ng hindi pagdaan sa tamang voting bago i-refer ang reklamo, malamang na pumanig muli ang hustisya sa vice-presidente. Ayos. Ang Korte Suprema po ay hindi mahilig sa shortcuts. Yun o. Lalo na kung ang usaping ito ay tungkol sa espiritu, sa probisyon ng ating saligang batas. At pero tingnan din natin yung isang banda dito, yung pwede nating tawagin yung powerful realization. Dito kahit manalo si BP Sara, makuha niya yung TRO, magkaroon na ma-certiorari niya yung kalaban. Ang impeachment ay isang political process na binabalot ng legal rules. Sa bawat legal na tagumpay niya sa Korte Suprema, lalong tumitindi ang determinasyon ng kanyang mga kalaban sa Kongreso na ayusin ang kanilang teknikalidad para makabuelo muli. Pero ang problema dito, 2026 na. No? Approximately 2 years na lang, election na uli. Palpak. Attorney niya mismo nagsabi. Palpak.
Kasi 2027 na, wala na po yan. Ito na lang po talaga, last na po nila ito, no? Last na nila ito kasi nga, pag nagkataon na wala na po, kasi palpak na, eh na nga, sabi nila ito, palpak na mga kabayan. Napakalaki po ng chance na ni BP Inday Sara, nakatiga na naman po rito ng korte. Kasi same pong nangyayari eh. Nadagdagan pa nga ngayon, nagkaroon pa sila ng mini-mini trial na yan eh. Apurado, Hmm. hindi nag-iisip Hmm. yung mga nagsampa na reklamo. Yun. Ako sisisihin ko dito yung apo ng dating presidente at yung Yung si Kiko. professor yata, yung isa, yung grupo-grupo sila Yan. na nagmadali. Tanner, yung saysay. Alam niyo po, ang katotohanan dito is that yung batas kasi ay maaaring maging pananggayan, maging shield natin yan. Pero sa arena ng impeachment, ang public opinion at numbers no sa Kongreso ang huling humuhusga. Maaring mapatigil ng ating Vice Presidente ang orasan ngayon. Pero hanggat hindi natatapos ang investigasyon sa mga issue ng confidential funds, yung mga nawawalang pondo dati doon sa Department of Education, sa Office of the Vice President, ang legal na tagumpay ay pansamantalang ginhawa lamang sa isang mahabang giyera. So, hindi maiiwasan ang sitwasyon na talagang at the end of the day talagang mananagot at mananagot. Makalusot ka man ngayon sa Korte Suprema, pwedeng ito nga ay pansamantala lamang. Sa madaling salita, magtatagumpay ang nag-file ng petition for certiorari on the ground of technicality, pero ang tunay na laban ay wala sa papel, wala sa petisyon, kundi sa kredibilidad sa harap ng taong bayan. Hanggang dito na lamang po, ito pang muli ang Ang ganda ng sinasabi dito ni Atty. Rene Bueno sa bandang dulo, sa harap ng taong bayan. At dahil dyan, Atty. Rene Bueno, sasagot ang taong bayan. Ito yung sinabi ng taong bayan dyan. Hindi yan. Si Marcos yan. Ang sabi ng taong bayan, Atty. Rene Bueno, ito yun eh. Saan na ba yun? Andito yun eh. Ito yung sa akin ng taong bayan. Sabi ng taong bayan, 35%, 35.9% naniniwala kami at nagtitiwala kami kay Vice President Inday Sara Duterte. Yan po ang sabi ng taong bayan. Kahit pagsamahin pa itong mga sumunod sa kanya, hindi pa rin po makakapantay ng tiwala ng taong bayan. Itong dalawa, pagsamahin pa, 15, ano ba yun? Tama ba? 15 plus 18, 33. Sabihin na natin to 1, 34. 34 lang mga kababayan, 35.9 to. Kaya pagsamahin pa si Tulfo at saka si Robredo, makakadikit pero hindi pa rin nila malalamangan si Vice President Inday Sara Duterte. Ganyan karaming taong bayan ang nagtitiwala. Yan po ang patunay mga kababayan na kahit pa sa public opinion, kahit pa sa legal, sa due process dalhin, kahit saang dalhin, si Vice President Inday Sara Duterte ay tagumpay. Yan attorney. Yan ang tagumpay ni BP Inday. Kaya wag na po kayong mag-alala attorney kasi ilan lang naman po ito sila eh. Ilan lang naman po ito ng mga tao na naghahangad ng impeachment kay BP Inday pero hindi nila kaya sapagkat sa taong bayan ay malaki po ang tiwala kay BP Inday. Yan mga kabayan. So ayun. Bueno, punta na tayo naman sa yan na po ang ating nagawang reaction video. At ngayon, sa mga nag-comment kanina, basahin po natin ha. Gusto niyo mong mabasa mga kababayan ang inyong mga comment section, mga comment niyo ito. Sana 'yon? Basahin natin. Ayun oh. Para naman sa shoutout, sa mga gusto mong pa-shoutout. Hello, Sir VMR. Good morning, sabi ni Ma Lucy. Hi, VMR, sabi ni Roslyn. Hello rin po sa iyo, Ma'am Roslyn. Needs Leads, magandang hapon po, Sir VMR. Magandang hapon din sa iyo, Needs Leads. Magandang hapon, Sir VMR from Cebu, sabi naman ni Needs Leads. Dalawang, magkasunod, magkaibang
Magkaibang picture. Ayos bro, go lang. Milo Kamao, maayong buntag sa'yo bro. Sabi ni Milo Kamao. Maayong buntag po ni mo, Milo Kamao, taga saan ka bro? Gandang hapon Sir Bimar, sabi ni Spike Limbo. Hello, shoutout po from Nueva Ecija. Leticia Felipe, shoutout sa inyo dyan sa Nueva Ecija. Yan po mga kababayan. Watching from, ano to? In City. Josefina Cabras. Ayan. Watching from, ano to? New York City ba yan? In City. Hindi ko alam kung ano. Rindo Nawan, tapusin namin mag-asawa vlog mo dahil holiday dito para marinig ang pangalan. Go kahit anong gawin, technical naman 2.0 na. Yehe, sabi niya. Ni Rindo Nawan mga kabayan. Shoutout sa inyo sa Auckland, New Zealand. Sir Rindo Nawan sa inyong asawa na pinapatapos ang aking mga vlog. Hello VMR, sabi ni Ate Charilo. Hello sir, good morning, sabi ni Malos ulit. Hi VMR, I'm watching from Nueva Ecija. Si Venus, shoutout sa iyo dyan sa Nueva Ecija. Hello po, watching from Manila, sabi naman ni Ninit Romeo. Ayan. Shoutout sa lahat, watching from London, sabi naman ni Lucy de la Cruz. Grabe ang presidente, nakakahiya talaga. Thank you for sharing and God bless you all out there. Sabi ni Mushi Wakaranay. Chinese ba yan? Ni hao. Live done from Davao City. Uy, Lorita Naong. Salamat. Magsisiman, huli na, sabi ni Cleofi Castelio. Tama ka dyan. Tama VMR, ibalik ang death penalty, sabi ni Evangeline Chupeta. VMR only was watching sa programa nyo, sabi ni David Tubi. Salamat Sir David Tubi sa laging panonood sa programa namin. Good afternoon VMR, nakakatakot talaga maglakad-lakad mag-isa, watching here in London, United Kingdom. Sabi naman ni Hariraj Jula. Yun ulit si Malusi, sipag ni Malusi, mga kababayan. Good evening na VMR. Yan o, good evening na. Needs din sila yun. Magandang gabi po Sir VMR, watching from Cebu City. Yun o. Si Rendon Jose uli. Amigo VMR, watching from Auckland, New Zealand. Pero Bisaya kaming pamilya, taga Dinagat Island. Nag-like, maganda yata sa Dinagat Island, no? Nag-like, nag-bell button na, nag-subscribe at nag-share na din kami. Kaya pinapanood kita palagi kasi sa huli binabasa mo rin ang mga comments namin. Masaya din kung mabanggit mo ang pangalan namin. Go Duterte pa rin siya. Siya nga pala, same schedule lang ba ang Birada Aguila from 2 to 4, Lunes to Biyernes. Manood din kami sa show nyo. Thanks, tapusin namin ang vlog mo. Thank you Sir Rendon Juan. Tama, 2 to 4 po kami ng hapon, Birada Aguila, Lunes hanggang Biyernes. Yes, suportahan natin si Inday Sara sa next President 2028. Sabi ni Damin Himina pala. Sabi naman isa, God deserve him art, stay safe always, God bless. Sabi ni Giz Hosbach. Ganda naman ang pangalan niya, Giz Hosbach. Quezon City, siguro yan, dumaan ako ng St. Luke's, Taguig, Tahimik. Sabi ni Jeff Libuna. Salamat salamat dumaan ka sa St. Luke's. Ayan mga kababayan, importante dito sa mga viewers natin, pakitingin-tingin kayo sa mga St. Luke's, sa Taguig, at saka sa BGC at saka sa Quezon City. So Quezon City daw po siguro itong napapanood natin kanina. Nako, mukhang katotoo talaga sinabi ni Cara David sa Wish, sabi ni Ricky Isnardo. Ay, sino pala ba yun? Tama, Jeff Libuna. Spike Limbo, nag-comment ulit siya. Like dan daw, sir. Di mananalo si Tito Soto, sabi ni Claudette T1. Dadalhin nga sa St. Luke dahil sunduin pagkatapos si St. Peter's Pittsburgh na Golden Nature. Ganun ba? Ayan, si Rendon Juan ulit mga kababayan. So, nabasa ko na kanina, mahaba niyang comment Rendon Juan ng Auckland, New Zealand. Thank you ulit sir sa pag-comment. Panalo na Duterte, sabi ni Esther Zalupi. Zalupi ba yun? You reap what you sow, bad bagets bad. Ano daw?
Lydia TV, ngayon. OFW from KSA Sir Bimar mabuhay, sabi ni Robert Morales. Libreng sakay si Bangag, sabi ni Asiana din. Biggest salute you Senator Mike Defensor Santiago. Oh, naging senator na si Mike Defensor. Mabuhay po ikaw. Okay. Marami pangalan niya, Junito Ikong. Maraming salamat po sa lahat na walang sawang sumusubaybay, naglalike at nag-share. Kung gusto niyo pong ma-shoutout kayo, comment niyo po dyan sa baba ang inyong pangalan at kung taga-saan kayo. Buhay pong lahat. Bimar Channel, pasamantarang papaalam, Pilipinas. Bye-bye!